O bakit humihirap ang buhay dahil sa mga selos na yan. So, this study is for the jealous types, for the objects of jealousy, or for the stakeholders in these people's lives. Minsan tayo yung nagseselos, tayo yung pinagseselosan, o tayo yung nagbibigay ng payo, tayo itong kamag-anak, tayo yung mahal sa buhay, na kailangan nating pag-aralang mabuti itong selos na ito. Love can be romantic. Isa yan sa kuminsan pinakamadalas at karaniwan na definition. But love can also be filial. Yung pag-iibigan ng magkamag-anak. It can be friendly. Mga pag-iibigan ng mga magkakaibigan. Mga nakakasundo. Pare-pareho ng mga gusto sa buhay. Maraming uri ng pag-ibig. And loving can bring suffering because lovers tend and choose to be jealous. Ano po ba yung jealousy? Jealous people are intolerant of rivalry or even just perceived rivalry. Hindi pinapayagang may kaagaw. Sabi nga na isang tula ni Jose Corazon de Jesus, at ang pag-ibig ay sakim at aayaw ng kakabiyak. O wala na kahit ano, o ibigay mo ng lahat. Kaya marami nakikipag-away, ganun, all or nothing. Actually, sinisikap lamang na maging everything. Kumisa nagiging nothing tuloy. At napakasakim daw ng pag-ibig. Our focus in this study will be irrational and unreasonable jealousy. Yung wala sa lugar. Kasi merong jealousy na nasa lugar. Dapat lang, abnormal kapag di ka nagselos. Pero merong mga wala talaga sa lugar. A jealous lover does not want a rival or a jealous lover wants to be the only focus of the beloved's time, attention, and affection. Kadalasan yon. Ang sinuman na nanibugho na umiibig, gusto niya siya lang ang pagbuhusan ng lahat ng panahon, ng lakas, ng pagmamahal, affection. This is bound to bring a lot of sorrow, this expectation. Why is this a losing proposition? When you want to be the only object of time, attention, and affection of your loved one, you are bound to be disappointed because no one person can feel all the needs of another person. Lahat ng pangangailangan natin, hindi pwedeng manggaling lang sa isang tao. Therefore, mabibigo ka lang kung iaasa mong sa isang tao lang magmumula lahat yon. At kung inaasahan mo rin ikaw ay makakapagbigay ng lahat ng pangangailangan ng kapwa, lalo yung mahal mo, hindi rin pwede. Hindi ka rin kasya. No one person is big enough to fill by himself another person's heart. Kung mayroong pinakamalaking bahagi ng katawan ng tao, puso yun. And I don't mean in terms of square inch. Puso. Sapagat ang puso ng tao napakalaki. Diyan pwedeng magkasya lahat ng pangarap, diyan magkasya lahat ng pag-ibig, maging pagkamuhi at panibugho, maring diyan magkasya. The human heart is designed for many loves, for many givers, and for many recipients. Hindi itinalaga ng Diyos na lumikha sa atin na ang puso ng isang tao isa lang ang katapat at lahat ay doon magmumula at doon din papunta. Maraming katapat ang isang puso. Marami siyang mga compartments na para sa iba't ibang uri ng pag-ibig. For instance, the love of a man for a woman or the romantic love. Then the love of a man for another man or for a woman, which is non-gender-based, non-family-based. This has no conventional label. So 1 Samuel 18:1, after David had finished talking with Saul, Jonathan became one in spirit with David and he loved him as himself. Isang sobrang pag-ibig, ang pag-ibig ni Jonathan kay David. At sila'y nagmahalan. 2 Samuel 1:26, nung namatay itong si Jonathan, sabi ni David, I grieve for you, Jonathan, my brother. You were very dear to me. Your love for me was wonderful, more wonderful than that of women. So this is a very unconventional kind of loving relationship that they had. Jesus also had many unconventional loves. For instance, his love for Martha and her sister, Mary, and for Lazarus. John 11:5, Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Sa panahon po ni Lord, hindi uso yung barkadahan ng babae, lalaki. Pero kabarkada niya yung si Martha at saka si Mary. Lagi siyang nasa bahay ng mga yon, doon siya natutulog. It was a very unconventional kind of love. It was not romantic, it was not family love, and definitely it was more than just mere friendship. John 13:23-25, one of them, the disciple whom Jesus loved, was reclining next to him. Simon Peter motioned to this disciple and said, ask him which one he means.
Leaning back against Jesus, he asked him, Lord, who is it? So, there was a disciple that Jesus loved very specially. Some people thought it was John, so they call him John the Beloved. And he would even recline on his chest and ask him, sino ba ang tinutukoy nyo? And it wasn't considered as absurd. There is also the love between a parent and a child, or a child and a parent. It is another form of love. And then there is this kind of love among friends. Proverbs 18:24, there is a friend who sticks closer than a brother. And Proverbs 17:17, a friend loves at all times, and a brother is born for adversity. Needless to say, there are many forms of love. Not to mention man's love for non-humans, like love for country, love for ideals, love for interest, and very especially love for God. So, hindi pwede na isang tao lang ang panggalingan ng lahat ng pag-ibig na ito. Malaki ang puso ng isang nilalang, dapat maraming pumuno. At walang-wala sa lugar na pagselosa ng mga ito. A lover who gets and remains jealous of these other loves could only be miserable. And could only make the beloved miserable. Pagka ikaw, nagsiselos ka dahil mahal ng boyfriend mo ang kotse at lagi inuhugasan, kawawa ka naman. At lalong kawawa yung boyfriend mo. Dahil pati kotse, pagsiselosan mo yan. Yung pagsiselosan natin yung kanyang hobby, yung kanyang interest, wala sa lugar. At wala sa lugar na magselos sa nanay ng husband. May mga wife, selos sa nanay ng husband. Yun naman mga nanay, selos sa wife ng anak. May mga nagsiselos sa trabaho, sa basketball o sa golf, nagsiselos sa aso, ganon. Wala sa lugar. Kasi hindi mo kauri. Ang dapat mo lang pagselosan, yung kauri mo at yung pag-ibig na kayang-kaya mong ibigay, sa iba nang gagaling, yun ang pagselosan mo. Like, wife ka, etong si kumare, umaasta-asta ding wife, abnormal ka naman, di ka magselos. Dapat. No? Pero hindi ka dapat magselos sa nanay, sa kapatid, sa hobby, kasi hindi ka naman hobby, hindi ka nanay, hindi ka kapatid. Pagka umaarte sila ng dapat role mo, dun ka lang dapat magselos. So, imbes magselos ka sa mga yun, mas masaya kung tutulungan mo pa nga yung mahal mo na mahalin sila. In other words, magkakampi kayo ng mahal mo, sa pagmamahal niya doon, hindi ka kalaban at hindi ka kaagaw. It is utter selfishness to isolate your beloved from the other objects of his affection. Nilason mo ang aso dahil mahal na mahal ng husband mo. Yung ganon. Na pinaglayo mo siya at ang kanyang kapatid dahil lagi niyang naaalala yung kanyang kapatid, gusto niyang tulungan. It is utter selfishness to isolate your beloved from the other sources of his joy, of his happiness, and satisfaction. Pero ang nagseselos, nabubulag kung ano-ano ang pinagagagawa na hindi tama at walang katwiran. Proverbs 27 verse 4, anger is cruel and fury overwhelming, but who can stand before jealousy? Mas masahol daw, mas masama ang jealousy kaysa galit lamang o puot o ngit-ngit, sapagat ang naninibugho ay maring gumawa ng sobrang mga maling bagay. Sa mga nagsiselos, lalo boyfriend lang naman kayo, girlfriend, hindi pa kayo asawa, pag nararamdaman mong di ka na mahal, lalo namang huwag ka na magselos kasi wa-effect naman yon. Wala namang talab yung selos nung hindi mo mahal nakakainis pa nga. No? So seselos-selos ka dahil hindi ka na mahal, lalo lang napapabilis ang pagbura sa'yo sa mundo. Kasi wala ngang effect yun. May effect lang yung pagsiselos pag mahal kita, pero pag hindi kita mahal, huwag kang magselos dyan at baka ihulog kita dyan, di ba? So wala. Lalo mo lang dinamadali ang pagkasira ng inyong relasyon. The fastest way to speed up the deterioration of an already endangered romance or relationship is to add the poison of jealousy into the brew. Mali. Kahit talagang selos na selos ka na, it will not achieve anything para ipahalata mo pa o para magnag ka pa o manggulo dahil lalo lang lalayo sa iyo ang loob. Instead of being jealous, increase your self-worth. Pinag-uusapan natin dito yung romantic. No? Parang nawawala na siya, na-attract na sa iba. Aaway-awayin mo pa. Wala yon. Increase your self-worth. For yourself, to yourself, and perhaps for other people to see. Para panghinayangan ka man lang. O pag-interesan kang muli, kung sakasakaling nawawala na na-interest sa'yo.
look good. Looking good is a great revenge. In fact, looking good is a very great argument. Dahil nakakapangit yung selos, lalo ka na ngayon na nawala ng ground. So, ang dapat, improve yourself instead of try to destroy the object or the seeming object of your love's affection. Improve yourself. Gayahin mo ang payo kay Ruth sa Ruth 3:3 ng kanyang biyenan. Kaya't maligo ka, magpabango ka, at isuot mo ang pinakamaganda mong damit. Kesa sa pinapabayaan mo na yung sarili mo. Lalo yung mga nagsiselos na asawa, hanggang Asinggan, Pangasinan, nasusundan ang lalaki, na hindi na nakapaghilamos, hindi na nakapag-ayos, talagang puro alikabok na kasusunod. Lalo ka namang hindi attractive nun. Kaya hindi yun magwo-work. When jealous, and for the ultra jealous, anong pwede nating ipayo mga kapatid? Enter God's peace. Mahirap yan. Wala na yatang damdamin na higit mahirap kaysa jealousy. Pero ang kasunod na nun, envy. Pero yung jealousy kasi may involved na love yan for the object. Surrender your bitterness, your jealousy, your envy and anger to God. 1 Samuel 1:10, in bitterness of soul, Hannah wept much and prayed to the Lord. Punong-puno ng kapaitan ng kanyang dibdib dahil hindi siya nagkakaanak. Dahil nagsiselos na siya sa naging ibang mga asawa ng kanyang husband, which was allowed in the Old Testament para magkaroon lang ng anak, hindi magkaanak yung tunay na asawa. Pwede ka magkaroon ng iba para matuloy na lang ang iyong lahi. Pero gano'n na lang ang hinanakit nitong si Hannah. So anong dinaan niya sa iyak? Iniiyak niya sa Diyos. At yun ay dininig ng Diyos. Yung kanyang mga iyak. Find peace in God when you're very jealous. Remember, this message is for the jealous one, for the object of jealousy, and for the stakeholders. Kung hindi kayo yung nagsiselos, hindi kayo yung pinagsiselosan, surely may mga tao sa buhay nyo na pwede nyong payuhan. Kaya dapat pa rin nating suriin at pag-aralan ang masalimuot na bagay na ito. Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So talagang ang comfort ng Panginoon ang ating pwedeng sulingan, puntahan, silungan, kung tayo ay hirap na hirap sa nararamdaman na pagsiselos. Reunite with God. Ano po ba ang ipinahihiwatig ng pagiging sobrang seloso o selosa? Ibig sabihin, sobrang na kayong umattach sa tao, maaari at the expense of your attachment to God.